Kung gayon hindi ka magkakaroon ng pagkakataong maglakbay sa Seven Seas. Siya nga pala, Lance, alam mo ba kung bakit tinutulungan ng tatay ko si Yuna na pinuhin ang kanyang mga Spirit Stone at mabilis na mapabuti ang kanyang kaharian? Huwag mong sabihin sa akin na may kinalaman ito sa pagsisimula. Haha, tama ka. Gagawin ng tatay ko ang lahat para maiangat ang kaharian niyan. Ang layunin ay, para magmukhang talentado si Yan, mas bata siya, mas mataas ang kaharian, mas natural ang iba. Isipin mo siya. Kung ganoon, malaki ang posibilidad na siya ang mapiling sumali sa association. Sumimangot si Lance at walang imak na sinabi, kaya ang iyong ama, ipapadala niya si Yuna sa Seven Seas sa simula pa lang. Oo, sa pamamagitan lamang ng pagpapadala sa kanya sa Seven Seas magkakaroon siya ng mas magandang kinabukasan. At saka, sa poster ng aking anak, kapag nakuha na niya muli ang token ng Club Marshal, siguradong magagawa niya ng maayos sa Seven Heavy Seas, at titingnan. Sa pamamagitan ng isang malakas na tao sa Seven Heavy Seas, o isang tiyak na malakas na pangalawang henerasyon, sa hinaharap, ang hinaharap ay maliwanag. Malungkot na sinabi ni Lance, mabuti na lang at dumating ako sa tamang oras, kung nahuli ako ng 2 taon, hindi ba maaaring sumali si Yuna sa 5 dakilang kapangyarihan ng 7 mabibigat na dagat? Dahil si Yuna ay nasa edad 40 at pag-abot sa stage ng kombinasyon, malamang na nakuha niya ang Club Marshal token. Mapait na tumawa si Maren, dahil dito, nang maglabas ako ng Imperial Decree na sinumang makapagliligtas kay Yuna ay kukuha sa kanya bilang manugang, ang bagay na ito ay ginawang biro. Kung gayon, ngayong naging dawist partner ko na si Yuna, nagsisisi ka ba? Tanong ni Lance. Sinabi ni Maren, sinabi ko na kung sino ang makapagliligtas sa kanya ay kukunin bilang manugang, at bagamat pinagtawanan ako, hinding-hindi ko sisirain ang aking pangako. Bukod dito, mayroon kang napakalakas na talento at pagkakataon, sa lalong madaling panahon. Nang makilala ka ni Yuna, pumunta siya sa Mahayana stage mula sa pinagsamang yugto, hindi pa ba sapat iyon? Sa palagay ko, ang mga benepisyo ng pagiging dawist mong partner ay hindi na mas masahol pa kaysa sa pagpasok sa Seven Seas. Salamat sa pagiging optimistiko mo sa akin. Seryoso, sasali ka ba sa entrance meeting sa loob ng 2 taon o hindi? Hindi ka magkakaroon ng pagkakataong maglakbay sa Seven Heavy Seas nang hindi sumasali. Dahil walang paraan upang makarating sa Seven Seas, kailangan mong dumaan sa isang teleportation formation, at ang panimulang susi para sa pormasyong ito ay nasa kamay ng 5 pinakamalakas na tao sa Seven Seas. Kaya naman, gaano ka man kalakas, hindi ka makakaakyat doon ng walang susi. Paano ako, Lance, makakasama sa pamilya? Hindi mo rin kailangang sumali sa pamilya, maaari kang sumali muna at makakuha ng 1 taon na halaga ng paglilinang, kung hindi mo pipiliin na sumali sa pamilya, ikaw ay itatapon pagkatapos ng 1 taon. We'll talk about it, masyado pang maaga para sabihin. Sige, huwag na natin pag-usapan. Ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata. Mabagal na lumipas ang oras, at hindi nagtagal, halos 1 linggo na ang lumipas. Nagsisimula na talagang magsikip ang dagat ng kamatayan. Mas maraming barko ang dumating mula sa lahat ng direksyon, at bagamat alam ng lahat na ang mga bagong relic ay isinilang para sa malalaking tao ng Seven Seas, darating pa rin ang mga tao, kung sakaling mapulot nila ito. Tito Maren, sa mga susunod na araw, ang mga bagong relic ay maaaring lumabas anumang oras, kaya dapat tayong maging handa. Mabuti, pagkatapos ay umalis tayo at pumunta sa dagat. Si Lance at silang dalawa ay lumipad palabas ng bula ng tubig. Ang 2 sa kanila ay naninirahan sa paltos na ito sa loob ng 1 linggo, at halos lahat ng linggong iyon ay ginugol sa pag-uusap tungkol sa isang uri ng pagpupulong sa pagsisimula. Gusto ni Maren na dumalo si Lance, at sa loob, tumanggi si Lance. Si Lance ay hindi tulad ng pinaglaruan ang kanyang kapalaran, ngunit gayunpaman, kailangan ni Lance ang pagkakataong ito. Lumilipad palabas sa bula ng tubig, nakasalubong niya si Tino. Kabayan Dawist Damon, ikinalulungkot ko ang hindi magandang mabuting pakikitungo sa mga araw na ito. Paumanhin ni Tino. Ayos lang, kami ang mas nakaistorbo sa'yo. Mas mahigit na pabuntong hininga si Tino, ang patriarch ng aking pamilya, ay hindi pa rin bumabalik. Ngayong linggo, inutusan ko ang lahat ng mga bantay ng Shere clan na dumaan sa buong dagat ng kamatayan, at higit pa, ngunit hindi nila natagpuan si Wang. Ang kinaroroonan ni Pai, talagang nababalisa ako. Si Tino ay labis na sabik. Sabi ni Lance sa kanyang puso, tapos na ang unang 7 araw ni Wang Pai, ano pa ang hinahanap niya? Fellow Dawist Damon, tell me,
Where exactly did our family head went? This new relic is about to be born, bakit hindi pa siya bumabalik, may mangyayari ba sa kanya? Ah, sa palagay ko ay hindi, si Senior Wang Pai ay nasa ika-4 na yugto ng kapigatian, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, na kayang pumatay sa kanya ng ganoon kadali. Kahit na makaharap niya ang ika-5 order ng tribulation, basta Senior Wang hindi sinasadya ni Pai na maghanap ng kamatayan, hindi siya mamamatay kung siya ay nakatakas sa oras. Bagamat ang ika-5 yugto ng tribulation ay mas malakas, sa mga tuntunin ng bilis ng paglipad ng espada, ito ay hindi kasing laki ng pagkakaiba sa lakas Nagtataka din ako saan ba siya nagpunta, kung hindi siya namatay, imposibleng hindi pa siya bumabalik kahit ngayon lang. Nagmamadaling umiyak si Tino, ang kanilang pamilya Shire, sa kasalukuyan ay isa lamang ang kalahating immortal na nakaupo sa bayan Senior Tino, huwag kang mag-alala, may dapat siyang maantala. Ano pa ang mas malaki kaysa sa bagong relic? Kung ang aming pinuno ng angkan ay talagang namatay, kung gayon kami, ang angkan ng Shire, ay hindi magiging madali. Kasamang dawis na si Tino, ang iyong Shire clan ay nabubuhay sa ilalim ng dagat at walang kompetisyon sa mundo, hindi katulad sa ating lupain, kung saan napakaraming immortal na dinastiya at dakilang immortal na pamilya ang tumitingin. Sabi ni Maren. Sinabi ni Tino, kasamang dawis na si Maren, mali ka, bagamat wala tayong masyadong tao na tumitingin sa atin sa ilalim ng dagat, ito ay mas mapanganib kaysa sa lupa. Sa dagat ng kamatayan, bagaman ang ating angkan ng Shire ay ngayon ang hegemon sa ilalim ng dagat, maraming makapangyarihang magsasaka ng dagat sa dagat ng kamatayan bukod sa amin, ang mga nagtatanim ng dagat na iyon ay hindi mga tao, lahat sila ay nilinang ng mga malalakas na halimaw sa ilalim ng dagat, ang ilan sa kanila ay talagang napakalakas. Kung walang kalahati walang kamatayang nakaupo sa dagat, ang mga demonyong hayop na iyon, ay tiyak na darating upang salakayin tayo, at pagkatapos, tayo, ang angkan ng Shire, ay walang kapayapaan magpakailanman. Umiiyak si Tino. Ngumiti si Lance, Senior Tino, kung ganoon ang kaso, dapat kang magmadali at humakbang sa unang hakbang ng kapigatian, narinig ko na nakatapak ka na sa half-immortal gamit ang isang paa. Halos 100 taon na ang nakakaraan mula noong tumuntong ako sa half-immortal gamit ang isang paa, sino ang nakakaalam kung kailan ako makakatuntong sa half-immortal, bukod pa, ang paghakbang sa half-immortal ay maaaring hindi mapigilan ang ilang mga demonyong hayop. Isa mula sa dagat ng kamatayan, ang 9-armed tongue beast, hindi ako makakalaban nito, at ang 9-armed tongue beast na iyon ay mahirap para sa kahit na ang aming pinuno ng angkan na harapin. Mukhang isang krisis. Bumantong hininga si Lance, pinatay si Wang Pai at sinaktan ang angkan ng Shire. Ngunit si Lance ay wala ring pagpipilian, kung sino ang nagpabeye sa Wang Pai na iyon na hindi isang tao. Sige, Senior Tino, hanapin mo ulit, pupunta tayo sa dagat. Okay, you guys go ahead. Iniangat ni Tino ang kanyang mga kamay. Si Lance at Maren ay dumiretso palabas ng dagat. Sa sandaling sumugod sila sa dagat, nakita ni Lance ang higit pang mga barko sa ibabaw ng dagat, may mga malalaking barko na may mga bandila ng pamilya na nakatayo sa lahat ng dako. Gulat na sabi ni Lance, napakaraming pamilya ba sa Six Seas? Sinabi ni Maren, ang pinakamalakas na pamilya sa Six Seas ay ang 9 Great Immortal Dynasties, at sa ilalim ng 9 Great Immortal Dynasties, mayroong libu-libong immortal na pamilya, malaki at maliit. Libu-libong malaki at maliit na immortal na pamilya ng paglilinang, lahat sila ay lumabas, tama ba? Hindi ko inasahan na ang kalmadong Six Seas ay magkakaroon pa rin ng ganoon kalakas na nakatagong puwersa. Sinabi ni Maren, Lance, alamin kung nasaan ang mga barko ng aking Mo Dynasty, ang aking Mo Dynasty, na nagpadala ng ilang mga barko dito 3 buwan na ang nakakaraan, ay dapat na narito sa sandaling ito, pumunta tayo sa mga barko, hindi natin kailangan lumipad palayo sa hangin sa lahat ng oras. Mabuti. 1812. Hinanap ni Lance at Maren ang dagat at sa wakas ay nakakita sila ng 3 watawat na may emblem ng angkan ng ulo ng USA. Ayan, ang clan emblem ng ating Mo Dynasty ay ang tanda ng ulo ng USA. Pagkasabi niyan, dumaong sina Lance at Maren sa 3 malalaking barkong iyon. Ang isang matandang lalaki sa ika-9 na yugto ng Mahayana ay agad na lumipad at sumamba, binabati ang kanyang kamahalan ang mahabang emperador. Max, gaano ka nakatagal sa dagat ng kamatayan? Mahigit 1 buwan. Tumango si Maren, itong si Max, tiyak na hindi pa rin niya alam ang pagbabagong nangyari sa dinastiyang Mo.
Kamahalan ng mahabang emperador, bakit ikaw lang ang dumating nasaan ang iba? Nasaan ang Horse Eagle at Horse Punch? Bakit hindi ka sumama? Naguguluhang tanong ni Max na iyon. Ngumisi si Maren, Horse Eagle, Horse Force, patay na. Ano? Nagulat si Max na iyon. Anong nangyari, kamahalan, Long Emperor? Pag-atake ba ito sa ating Moji Dynasty? Sige, mauunawaan mo ito mamaya pagbalik mo, ipapakilala kita, ito si Lance, ang The West partner ni Yuna. Ah, Your Majesty, how can you? Ang Max na iyon ay abala sa pagtingin kay Lance, mukhang hindi makapaniwala. Paanong hindi? Kamahalan, sa loob ng 2 taon, magsisimula na ang entrance martial, at sa talento at lakas ng prinsesa, tiyak na mapapasukan niya ang alinman sa Seven Seas, bago si Uncle Mo Green ay tumulong para dito. Sige, huwag mong sabihin iyan, ang panganay na prinsesa at si Lance ay naging dawis na mag-asawa, hindi na ito mas mat. Sa pagsali sa alinman sa Seven Seas, naniniwala ako sa sarili kong mga mata. Sabi ni Maren kay Lance, ang kanyang pangalan ay Max, siya ang kasalukuyang pinaka-promising na tao sa aking Mo Dynasty, na talagang isang hakbang na lang ang layo mula sa pagtungo sa half-immortality. Kung siya ay tumuntong sa half-immortal sa hinaharap, siya ang magiging pangalawang emperador. Oh! Tumango si Lance. Gayunpaman, ang Max na iyon ay tumingin kay Lance na may pag-aalinlangan na mukha, nagtataka kung bakit gusto ng unang emperador na bumuo ng isang dawis na mag-asawa ang unang prinsesa at Lance, sayang ang lahat ng pagsusumikap na ginawa ni Mo Green. Sa sandaling ito, isang malakas na momentum ang dumating mula sa malayo, na parang may dumating na malaking tao. Ang lahat ay tumingin sa malayo at nakakita ng isang malaking itim na talam, mabangis na bumaril mula sa langit, ang bilis ay napakabilis, at mayroong higit sa 100 tao na nakatayo sa ibabaw ng itim na talam na iyon, at lahat sila ay malalakas na half-immortals. Ay lahat mula sa unang yugto hanggang sa ika-8 yugto ng kapigatian. Damn! Nagulat ang lahat nang makita ang eksenang ito. Higit sa 100 half-immortals ang sabay-sabay na lumitaw, anong konsepto ito, at ang pinakamalakas ay lahat ay umabot sa ika-8 yugto ng tribulation. Si Maren ay abala sa pagsasabing, ang mga tao mula sa Seven Seas ay dumating na sa wakas, at sa sandaling ito ay ang folk clan ng Seven Seas, ang superpower na may hawak ng Death Sword, ang malaking itim na talim na kanilang tinatapakan ay ang pseudo-immortal weapon Death Sword. Sinabi ni Lance sa pagkabigla, ito ay talagang isang mahusay na kapangyarihan ng Seven Seas, ito ay higit sa 100 kalahating immortal, at ang 9 na immortal na imperyo ng Six Seas ay kasing mahina ng mga langgam sa kanilang harapan. At ang pseudo-immortal na iyon. Armas, nakakagigil talaga. Tiningnan ni Lance ang itim na punyal sa himpapawid na natapakan ng mahigit 100 tao, pakiramdam na ang itim na punyal ay napakalakas. Sinabi ni Maren, natural iyon, dapat itong isang pseudo-immortal na sandata, narinig ko na kapag nahulog ang talim na iyon, ang buong tubig dagat ng kamatayan ay magbubutis doon. Noon, hinawakan ito ni Wang Shire. Ito ang Death Sword, at pagkatapos ay umakyat si Wang Shire, at nahulog ito sa mga kamay ng kasalukuyang folk clan. Sinabi ni Max daw, darating ang Death God family, at ang 4 na iba pang pamilya ay malamang na darating din sa lalong madaling panahon. Sa pagsilang ng bagong relic na ito, kaming maliit na si Luo Luo ay talagang mga nanunood lamang. Bago bumagsak ang mga salita, isa pang makapangyarihan at walang katulad na momentum ang dumating mula sa malayo, isang malaking ibon, na kumikislap ng mga pakpak. Ang ibon ay hindi bababa sa 5,000 metro ang lapad kapag ibinukan nito ang kanyang mga pakpak, at sa bawat pakpak ng kanyang mga pakpak, ang tubig sa dagat ay nasa ibabaw. Ang ibabaw ay pinapaypayan na parang tsunami, na gumugulong ng daan-daang metro ng mga alon. Sa likod ng malaking ibong iyon ay nakaupo ang higit sa 100 half-immortals. Kaya lang, mabilis na lumipad ang ibon, at nang lumipad siya, gumulong na ang tsunami, at ang lahat ng mga barkong nakaparada sa dagat ay nilamon ng tsunami, at ang mga barko na kinaroroonan nina Lance at Maren. Nakatayo ay nabaligtad din ng tsunami. Nang huminahon ang hangin at alon, wala nang mga bangka sa dagat, iilan na lamang ang mga nagkalat na tabla na gawa sa kahoy. Hindi mabilang na mga immortal ang lumitaw mula sa ibabaw ng dagat at lahat ay natangay sa ilalim ng dagat, buti na lang lahat ay immortal, kung hindi man ito ay halos isang sakuna sa dagat. Mabilis ding lumabas sa ibabaw ng dagat sina Lance at Maren. Grass heck? It takes him to have a big bird what's the drag? It was sweep everyone's boat to the bottom of the sea.
Naina si Lance dahil bigla itong dumating, napakabilis ng malaking ibon na halos lahat ay makakaya. Di ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa dagat ng tao, at maging ang ilan sa mga magsasaka ay maaaring nakainom ng ilang subo ng tubig dagat. Siya, itago Yuna. Si Maren ay abala. Ito na nga, ano pa ang silbi ng pagiging napaka-high profile, at mukhang wala rin itong pakialam sa atin na sexist immortals. Tumingin si Lance sa malaking ibon na huminto sa himpapawid, ang tao sa likod ng ibon, na para bang wala siyang napansing sinuman sa ibabaw ng dagat, halos malinaw na makita ang pagmamataas ng kanyang hitsura at ang kanyang pagwawalang bahala sa sixfold si immortal sa ibabaw ng dagat. Iyon ang Seven Seas, ang Yongklan, ang superpower na may pseudo-immortal na sandata na Sky Eagle, tiyak na hindi nila tayo inilagay na sexist immortal sa kanilang paningin. Gayunpaman, wala silang pakialam sa ating lahat, ngunit huwag tayong hanapin ang kamatayan, iyong higit sa 100 half-immortals, na makakalaban. Si Lance ay walang kapantay na nalulumbay, sa napakaraming half-immortals, sabihin na lang natin na ang mga scroll ni Lance ay walang silbi, at kahit na sila, si Lance ay walang gaanong magagamit. Sa pagharap sa napakalakas na puwersa, mas mabuting magsabi ng kaunti. Matapos bumalik sa kalmado ang dagat, maraming tao ang umalis sa kanilang mga storage ring at umalis sa kanilang mga bagong barko. Inilipat din ni Max ang isang barko na halos kapareho ng laki mula sa kanyang storage ring at ibinalik ito sa ibabaw ng dagat. Gayunpaman, sa sandaling ang bagong barko ay inilipat mula sa dagat, isa pang malakas na momentum ang dumating mula sa malayong kalangitan. Sa pagkakataong ito, hindi alam kung aling pamilya ang darating muli. Sa susunod na sandali, nagkaroon ng nagninangas na apoy mula sa malayo, tanging ang isang mahaba, balingkinitan na talam sa langit ay lumipad na parang bala, ang talam ay namumula sa kabuuan, na para bang isang bulalakaw ang dumaan sa hangin at nagdala ng malaking apoy. Ang dagat na dinaanan ng apoy, agad na kumulo ang tubig dagat. Ito ay talagang kumukulo, at sa huli, ang nagninangas na kutsilyo ay lumipad at tumayo sa ibabaw ni Lance at sa iba pa. Ang matinding init ng apoy ay nagpakulo sa ibabaw ng dagat sa loob ng 10,000 metro sa paligid, at ang ibabaw ng dagat ay parang kumukulong tubig, sumangga na umiinit na hangin. Ang bagong barko na kakaalis pa lang ng lahat, sa sandaling ito, ay naging abo, dahil ang nag-aalab na mga talam sa kalangitan ay maaari pang magpakulo ng tubig dagat, pabayaan ang isang barko, ng sabay-sabay. 1813. Napakaraming hiyawan, ang ilan sa mga hamak na magsasaka ay tumili at namatay pa. Si Lance at ang iba ay muling bumagsak sa tubig dagat, at sa pagkakataong ito ay mas malala pa, ang tubig dagat ay katumbas ng kumukulong tubig, napakainit na hindi ka nais-nais. Habang papalapit sa ibabaw ng dagat, mas mataas ang temperatura, ang ilang mababang antas na immortal ay hindi na ng ahas na lumutang at maaari na lamang sumisid sa ilalim ng dagat, kahit libu-libong metro ang lalim, pakiramdam pa rin sila ay nagbabad sa kumukulo. Tubig. Gumuhit pa si Maren ng hangganan para harangin ang init, na nagpaginhawa sa kanyang katawan. Gumuhit din si Lance ng hangganan, at pagkatapos ay lumutang sa ibabaw, pinayagan ng tubig dagat sa kanyang paligid na kumulo, at sa proteksyon ng hangganan, hindi na ito makaramdam ng init. Tumangala si Lance sa hangin, nakatayo sa Deathblade, napakalungkot, ganap na binabaliwala ang damdamin ng iba, lumilipad hanggang sa dagat, kumulo ang tubig sa dagat. Gusto talaga ni Lance na i-twist off ang kanyang ulo at makita kung gaano siya ka-arrogant. Sa kasamaang palad, maaari lamang itong isipin. Hindi na kailangang sabihin, ang taong darating sa sandaling ito ay tiyak na ang Seven Seas no Clan, ang superpower na may hawak ng pseudo-immortal flame blade. Sinabi ni Maren, ang dahilan kung bakit ang Flame family ay napaka-arrogant at ganap na binabaliwala ang aming mga nararamdaman, iyon ay dahil ang Flame family, ay ang pinakamalakas na pamilya sa 5 pangunahing kapangyarihan ng 7 Heavy Seas, at ang kanilang kabuuang lakas ay higit sa una, ang kanilang ang Flame family, ay may kabuuang mahigit 200 half-immortals. Damn! No wonder it's so pulling, 200 half-immortals. Nagulat si Lance, napakalakas na puwersa, ang buong daigdig ng mga espirito, wala talagang makakalaban dito. Hindi katakataka na noon, nang si Wang Shuilua, na nagtataglay ng Death Saber at nagtatrabaho kasama ang Shire 18 Blades, ay hindi niya ganap na tawag, dahil sa napakaraming kalahating immortal, mayroong lakas sa mga numero. At noon, si Wang Shuilua, ang kanyang pamilya, ay walang masyadong kalahating immortal, kaya naman pagkatapos ng kanyang pag-akyat, ang Death Sword ay inalis sa kanya.
Sinabi ni Maren, ang 5 superpower ng Seven Seas, bagamat ang bawat isa sa kanila ay hindi kani-paniwalang makapangyarihan sa atin, may mga kalakasan at kahinaan sa pagitan nilang 5. Sa kanila, ang Flame Clan ang pinakamalakas, ang pangalawang ranggo ay ang Po Clan na nagtataglay ng Split Poplat. Ang pangatlong ranggo ay ang Fo Clan na nagtataglay ng Death Sword. Perlas ng tubig. Ang Yi Clan? Naalala ni Lance na pinatay ni Lance ang isang I Clan noon, kara-rating lang ni Lance sa Sea of Death, sa mga guho ni Lu Gonggang, isang anak ng isang asong babae na nagngangalang Airoo. Nga pala, ang Spirit Locking Ring sa katawan ni Lance ay sa taong ito. Sa pagkakataong ito kapag inilabas ang mga bagong relic, hindi magagamit ni Lance ang Spirit Locking Ring kapag pumunta siya roon, kung makita ito ng pamilya Airoo, katapusan na. Bilang karagdagan sa Airoo na ito, pinatay din ni Lance ang isang lalaki na gustong kunin si Sina, at sinabi ng bastard na iyon na si Sina ay kanyang mahalagang tao at gustong kunin si Sina. Bilang resulta, siya ay tinadtad hanggang mamatay ni Lance, at ang taong ito, mula sa Death Family, ay pinangalanang Fu. Pagkatapos nito, sunod-sunod na nagmula sa dagat ng kamatayan ang 2 pang pamilya. Sila ang Yi Clan na nagtataglay ng Blackwater Pearl at ang Po Clan na nagtataglay ng Split Poplat. Ang Yi Clan na nagtataglay ng Blackwater Pearl ay ang pinakamahina sa 5 pangunahing puwersa ng Seven Seas, at ang buong pamilya, wala pang 70 kalahating immortal sa kabuuan. Kung ikukumpara sa numero 1 ranggo ng Flame Family, ito ay talagang mas mababa, ngunit may higit sa 80 half-immortals, hindi na ito maaabot ng puwersa ng Six Seas. Napakalakas din ng Blackwater Pearl, narinig ko na ang sinumang nakulong ng Blackwater Pearl ay hindi na makakalabas, at magiging 100 beses na mas malakas kaysa sa anumang forma sayon, at mabubulok sa Blackwater Pearl. At ang Po Clan na nagtataglay ng Split Puppet, siya. Ang aming pseudo-immortal tool-splitting puppet ay napakalakas din, at ang may-ari ay maaaring hatiin ang 12-dosenang, kahit na daan-daang mga splitting puppet, depende sa kung gaano car aming splitting puppet ang maaari nilang hatiin, at kung gaano kalakas o kaina ang kanilang espiritu. Sa isang araw lang, dumating na lahat ang 5 superpower ng Seven Seas. Sumunod, ito ang araw ng paghihintay sa pagbubukas ng mga bagong relic. Makalipas ang isang araw, sa wakas ay nailabas na ang bagong relic. Isang pulang ilaw ang lumitaw sa isang tiyak na lugar ng dagat, at ito ay bumaril mula sa sahig ng dagat. Labas na ang relics. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw. Nagmamadali ang lahat patungo sa lugar kung saan ipinanganak ang mga bagong relic. Sumugod din doon sina Lance at Maren at ang iba pa. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang matalim na aura ang dumating sa kalangitan. Boom! Parang kutsilyong pumutol. Kaagad, isang bangin na ilang libong metro ang lumitaw sa ibabaw ng dagat, na hamarang kay Lance at lahat ng iba pang Six Seas immortals na buhay. Lahat ay tumangala upang makita na ang Fo Clan ang nagtataglay ng Death Sword ang pumutol sa talim na ito. Ang malakas na lalaking iyon mula sa Fo Clan ay nagsabi sa dagat, kung ayaw mong mamatay, umatras ka agad, sinumang maglakas loob na humakbang pasulong ay tiyak na mamamatay, ang pagsilang ng bagong relic ay usapin ng ating 5 pamilya. Ng Seven Seas, wala itong kinalaman sa iyo. Siyempre, kung maaari mong pagdudahan ito, pagkatapos ay subukan mo ito. Huminto ang lahat ng tao sa ibabaw ng dagat, walang nang ahas na umakyat muli, bukod pa, ang ibabaw ng dagat ay naputol ng libu-libong metrong bangin, ang barko ay hindi na makabiyahe, kaya kailangan nitong umasa. Sa paglipad. Fuck Pashas. Nagmura ang lahat. Bumantong hininga si Maren, walang dapat ipagsisisihan, inaasahan na. Lubhang hindi nasisiyahan si Lance, ngunit ano ang gagawin ni Lance upang makipagkompetensya sa malalaking lalaking ito? Bawat isa sa 5 pangunahing kapangyarihan ng Seven Seas ay may malakas na tao sa ika-8 yugto ng Tribulation, iyon ay hindi na medyo malakas. Ang Heavenly Scrolls na nakuha ni Lance mula sa 9 Demons, Relics, ang pinakamalakas ay mabibitag lamang ang ika-6 na yugto ng Tribulation, at isa lamang, o higit sa 2, sa ika-6 na yugto ng Tribulation, kung hindi sila magiging magagawang bitag sila. At ang 5 pangunahing kapangyarihan, daan-daang kalahating immortal, ay talagang walang magawa. Ang 5 malalaking kapangyarihang iyon, ay lumipad, at ang isa sa kanila, ang ika-8 ranggong malakas ng Distracted Puppet Po Clan, ay nagsabi, lahat, ang bagong relic ay ipinanganak, paano natin ipamahagi ang 5 pangunahing angkan? Paano pa natin maipapamahagi, 5 kaming malalaking pamilya, lahat ay sumugod, kung sino ang unang makakuha nito ay binibilang.
Sabi ng mga taga Sky Eagle Yung Clan. Isang tao mula sa Blackwater Pearly Clan ang nagsabi, ngunit, mayroong isang premise, bawal tayong magpatayan, pagkatapos ng lahat, kaming 5 malalaking angkan, walang gustong mamatay ang kalahating immortal mula sa kanilang pamilya dito, tama. Sinabi ng malakas na lalaki mula sa Deathblade Fu Clan, sumasang-ayon ako, aasa tayo sa ating kapalaran at hinding-hindi magpapatayan, kung hindi, hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa sinuman. Ang malakas na tao mula sa Flameblade no Clan ay nagsabi, hindi naman totoo iyon, paano kung may mga bagong pseudo-immortal na armas? At ang mga tao ay hindi nagnanakaw. Kung mayroong isang bagong pseudo-immortal artifact, pagkatapos ay pag-uusapan natin ito. Kung may bagong pseudo-immortal artifact, paano kung titingnan nating lahat ang kanikanyang lakas, at kung hindi, paano kung tingnan nating lahat ang ating swerte at hindi mag-away? Pumayag. Kung gayon ay gawin natin ito. Sa pagsasabing iyon, ang kalahating immortal ng 5 kapangyarihan ay sumugod sa sibed na nagbuga ng pulang ilaw. 1814. Si Lance at lahat ng iba pang Sixes Immortals ay nanunood mula sa libu-libong metro sa kabila ng bangin, ngunit walang nang ahas na umakyat para kumuha ng isang piraso ng pie. Anong gagawin natin? Manunood na lang ba tayo? Sabi ni Lance. O ano, maglakas loob kang umakyat doon. Hindi maganda ang hitsura ni Max, at sa kanyang puso ay tila sinasabi niya na ang mag-asawang dawis ng Long Princess na ito ay isang taong walang gaanong kasanayan at mahusay na ambisyon. Sa unang yugto ng Mahayana, ngunit kumilos siya na parang hindi masaya, at maging ang ika-4 na yugto ng Tribulation, si Harold at Maren ay maaari lamang kumilos at manood mula sa parehong lugar. Tumingin si Lance sa paligid, lahat ng Sixes Immortals ay nandoon na tuyong nakatitig, hindi mahalaga kung ito ay ang 9 Great Immortal Royal Dynasties o ang libu-libong malalaki at maliliit na immortal na puwersa, walang sinuman ang nang-ahas na umakyat. Sinabi ni Lance, pupunta ako sa ilalim ng dagat, at titingnan ng Shire doon. Agad na lumubog si Lance sa seabed at nakarating sa base camp ng Zura Clan. Senior Tino. Kasamang dawis ni Man, bakit ka bumaba? Senior Tino? Ang bagong lalabas na mga guho ay pinangungunahan ng 5 dakilang pamilya ng Seven Seas, lahat tayo ay walang lakas ng loob na sumulong, bumaba ako para itanong kung ikaw, ang Shire Clan, ay ang mga pinuno ng Sea of Death, mayroon ka bang solusyon? Umiling si Tino at sinabing, hindi, ngayong hindi alam ang buhay at kamatayan ng pinuno ng aming angkan, wala pa kami sa mood na isipin iyon, dawis Damon, hindi na kita kakausapin. Patuloy kong hahanapin ang aming pinuno ng angkan. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Tino, na tila hindi na interesado sa anumang kayamanan. Walang pagpipilian si Lance kundi bumalik sa ibabaw ng dagat, kung saan ang lahat ay nanunood pa rin mula sa kabila ng bangin na iyon. Nakita ni Maren na bumalik si Lance at nagtanong, Lance, may mga solusyon ba ang Shire? Saan sila magkakaroon ng puso na gawin iyon ngayon, dinala ni Tino ang libu-libo pa niyang mga tao upang hanapin si Wang Pai. Malungkot na sabi ni Lance. Bumalik na tayo. Sabi ni Maren. Ano, bumalik ka? Bumalik saan? Siyempre babalik tayo sa Most Imperial City. Tito Maren, nababaliw ka na ba, kakalabas lang ng bagong relic na ito at babalik ka? Wala naman itong kinalaman sa atin, mabuti pang matulog na lang tayo kung dito na lang tayo manunood. Sinabi rin ni Max, kamahalan na mahabang emperador, sumasang-ayon din ako na bumalik at magpatuloy dito, kung sakaling matuklasan nila ang mga pseudo-immortal na artifact at makipaglaban, malamang na ang mga inosenteng tao ay mapahamak. Ang panunood mula rito ay maaaring magdulot din sa iyo ng gastos buhay mo. Iyan ang iniisip ko. Tumango si Marian. Gayunpaman, hindi masaya si Lance, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Itinaas ni Maren ang kanyang lumilipad na espada at naghanda na umalis. Katulad nito, ang iba pang 9 na malakas na kalahating immortal ng tao mula sa iba pang 9 na immortal royal dynasties, tulad ni Maren, ay handang umatras. Pupunta ako, napakaraming half-immortals ang handang umatras, napakalaking pagpayag na sumuko sa Seven Seas ng walang bayad. Sabi ni Lance. Ngumuso si Max, dawis Damon, masyadong nakakahiya iyan, ano ang ibig mong sabihin sa tunay na willing, kung mayroon kang kakayahan, sino ang hindi magnanais na pumasok sa New Relic para sa isang piraso ng pie?
Alam ng lahat na kung sakaling may lumaban ka, masasaktan ang mga inosenteng tao, dali-daling umatras, mukha ka lang walang kamalayan sa sarili, kung ayaw mo talaga, lumipad ka sa bangin at pumasok sa bagong guho, huwag kang magdaldal dito. Si Marin ay abala sa pagsasabing, Max, si Lance ay isa sa atin, bakit kailangan mong saktan ang mga tao sa iyong mga salita? Kamahalan na mahabang emperador, pagod na akong marinig ang kanyang mga salita. Max, hindi mo talaga kilala si Lance, kaya mas mabuting sabihin mo sa iyo ng maaga na sina Marduk at Magang ay parehong pinatay ni Lance, pati na rin ang Yao Clan Dynasty, na ngayon ay nabura na, at Yusuf at ilang iba pang Yao Clan half-immortals, lahat ay namatay, at si Lance ang nagpabeye sa kanila na mamatay. Kaya naman medyo hindi sigurado si Lance sa kanyang sarili, mayroon talaga siyang pagkakataong lumaban, kung hindi dahil sa 7. Mga dagat na pumapasok sa napakaraming kalahati. Mga salita ng diwata. Ah! Nagulat si Max doon. Sinabi ni Marin kay Lance, Lance, umalis na tayo, bumalik tayo, kapag ang mga makapangyarihang tao na may pseudo-immortal na armas ay lumaban, mabibiktima tayo kung hindi tayo mag-iingat, nakita mo ang kanilang kapangyarihan. Sige. Tumanggo lang si Lance. Si Marin ay lumipad palayo ng may paghikbi, lumingon si Lance sa lugar kung saan ipinanganak ang bagong relic at isinakripisyo rin ang kanyang lumilipad na espada para lumipad palayo. Gayunpaman, nang lumipad si Lance at ang iba pa sa di kalayuan, biglang, isang dagendong ang dumating mula sa lugar kung saan ipinanganak ang mga bagong labi sa likuran nila, ungol. Agad na lumingon si Lance at ang iba pa, at lahat ay natigilan. Nang makita ang ibabaw ng dagat kung saan lumitaw ang mga bagong guho, biglang nag-spray ang tubig dagat sa kalangitan, na parang may tao sa ilalim ng dagat na nag-spray sa karagatan sa loob ng radius na ilang libong metro. Kasabay nito, ang kalahating immortal na powerhouse na kakapasok lang, ang 5 pangunahing puwersa ng 7 Seas, ay lumipad din na sumisigaw sa kalangitan habang ang tubig dagat ay ibinuga mula sa dagat. Ang 5 pinakamalakas na tao na may pseudo-immortal na mga armas ay katulad na ibinuga mula sa sahig ng karagatan. Ang 5 pinakamalakas na tao na may hawak na pseudo-immortal artifacts ay naspray sa labas ng dagat, ang kanilang mga mukha ay mapotla habang sumisigaw, tumakbo, tumakbo. Ang lahat ng half-immortals ng 5 pangunahing puwersa ng 7 Seas ay agad na nagkalat na walang buhay, natatakot na parang mamatay sila kung sila ay isang hakbang na mas mabagal. Sa sandaling ito, natulala si Lance at ang iba pa. Hindi ba sila pumasok sa mga bagong guho sa ilalim ng dagat? Paano ka naibuga sa ganoong gulo, walang takot, kahit ang pinakamalakas na tao na may hawak na pseudo-immortal na sandata? Bilisan mo, lumapit ka sa aking pseudo-immortal na sandata. Ang pinakamalakas sa Death God family ay sumigaw sa pinakamalakas sa half-immortals ng kanyang pamilya, at nang marinig ng half-immortals ng Death God family ang dagendong, mabilis silang lumipad patungo sa Death God Blade. At pagkatapos ay mabilis na tumakas sa pinangyarihan. Ang natitirang half-immortals mula sa natitirang 4 na malalaking kapangyarihan ay tumakas din ng mabilis hanggat kaya nila, bawat isa sa kanila ay tumakas na may maputlang puting hitsura sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, napansin ni Lance na tila mas kaunti ang malalakas na half-immortals mula sa 5 pangunahing puwersa ng 7 Seas. Noong dumating sila noon, nakita ng lahat na bukod sa 80 kalahating immortal ng I-Clan, ang iba pang 4 na angkan ay dumating kasama ang daan-daang kalahating immortal. Ngunit ngayon nang tumakas sila sa gitna ng kawalan, mas kakaunti sila. Pagkatapos, iisa lang ang resulta, kamatayan. Ang mga kalahating immortal mula sa 5 malalaking kapangyarihan ay napatay at nasugatan matapos makapasok sa bagong relic. Bulong ni Lance sa sarili, anong nangyari? Ano ang nakakatakot sa bagong relic na iyon? Ang dagendong ni Marin ay umalangaw-ngaw mula sa mga tainga ni Lance, tumakbo ka, ano pang hinihintay mo, ano man ang mayroon siya, ang pangunahing bagay ngayon ay tumakbo. Hinailan ni Marin si Lance at mabilis na tumakbo sa malayo. Tumitig si Lance sa ibabaw ng dagat kung saan ipinanganak ang bagong relic, naramdaman ng lugar na iyon, isang momentum na sapat na upang sirain ang buong mundo ng espirito ay nakatago. Hindi nagtagal, nanambalik ang katahimikan ng dagat na iyon, walang nagmamadaling lumabas, at sitang si Lance at ang iba ay tumakas ng malayo, malayo. Ilang saglit lang, wala na ang lugar na kanina lang punong-puno ng maraming tao, lalo na ang 5 pangunahing puwersa ng 7 Seas, natakot na at bumalik sa 7 Seas ng mabilis hanggat maaari. Tungkol naman sa nangyari doon sa New Relic, naging misteryo ito sandali. Tanging ang mga pumasok sa New Relic ang nakakaalam, ngunit nakabalik na sila sa kanilang lungga sa takot.
Si Lance Goodmarin at ang iba pa ay bumalik din sa Mo Dynasty. Ang pinaka-inaasahan na kapanganakan ng bagong relic ay natapos ng hindi maipaliwanag at walang salita. Gayunpaman, ang nakakatakot na dagindong na iyon, ang eksena kung saan kahit ang pinakamalakas na tao na may hawak na pseudo-immortal na sandata ay natakot sa kanila at tumakas, hindi makakalimutan ng lahat. 1815. Makalipas ang isang araw. Sa pitong dagat. Ang 5 super pamilya ay nagdaos ng mga pagpupulong ng pamilya. Halimbawa, sa Blackwater Pearl Island. Lahat, sariwa pa rin sa ating isipan ang nangyari kahapon, pero lahat pala tayo ay nalinlang na wala talagang bagong relics, na isa lamang itong ilusyon na sadyang umakit sa atin sa lugar na iyon. Niloloko tayo. Na may mga bagong relikya na isinilang, at maaaring mayroon ding mga peking immortal na artifact, ngunit ito ay naging isang mahusay na bitag. Kahapon, ang aming Yi-clan, higit sa 30 half-immortals ang namatay, at ang aming buong pamilya ay umiyak dahil dito. Sa Deathblade Fu Clan, mayroon ding mga puting parol na nakasabit kung saan-saan at lahat ng half-immortals ay nagluluksa sa katahimikan. Pagkatapos ng katahimikan, ang pinakamalakas na tao ng Fu Clan ay nagsabi, naway magpahinga sila sa kapayapaan, isang araw na lang, ang aming Fu Clan, na orihinal na higit sa 160 half-immortals, ngayon mahigit 50 na ang namatay, oh my god. Ang pinakamalakas na lalaking iyon. Biglang tinakpen ang dibdib niya sa sakit. Clan leader, ano ang bagong relic na iyon, ano nga ba ito? Tanong ng isang kalahating diwata. Hindi ako sigurado, ang alam ko lang ay hindi ito maganda, at sinadya niya kaming akitin doon. Bakit gusto nitong akitin tayo doon? Kung hindi ako nagkakamali, ang bagay na iyon ay natatakan doon, at ito ay natatakan sa loob ng mahabang panahon. Pagkabalik ko kahapon, sinadya kong itago at hanapin ito, at talagang may nakita akong napakalayong mga alamat. Ayon sa alamat, hindi mabilang na mga taon na ang nakalilipas, isang batang makalumang mabangis na hayop ang lumabas sa kung saan, walang kalaban-laban, ang buong daigdig ng mga espiritu ay nasa matinding kahirapan, at ang daigdig ng mga espiritu ng mga tao ay nasa panganib ng pagkalipol. Sa orihinal, ang quasi-immortal, na malapit ng umakyat, ngunit alang-alang sa langit ng daigdig ng mga espiritu, isinakripisyo niya ang kanyang buhay upang matagumpay na mabuklod ito. Kung gayon, ang bagay na sumipsip ng napakarami sa ating mga kapatid kahapon sa Dead Sea ay ang swallowed vicious beast. I think it should be. I originally thought it is just a legend, but I didn't expect it to be true. Noong unang panahon, ang archaic ferocious beast na ito ay halos winasak na ang buong spirit world natin but I never thought that now. Parang tumatakas na naman. Paano kung ang mabangis na halimaw na iyon ay makatakas muli? Sino pa ang maaaring muling magbuklod sa kanya sa pagkakataong ito? Ang ating daigdig ng mga espiritu ay wala pang ang ikasyam na yugto ng tribulation ngayon, lalo pa ang isang para-human na walang kamatayan. Hindi ko alam, sa tingin ko kung ang makalumang halimaw na iyon ay makakawala mula sa kanyang selyo at lumabas, ito ang magiging araw ng katapusan para sa ating lahat na mga taong walang kamatayang magsasaka. Kahit na tayong 5 kapangyarihan ay magkaisa, tayo ay hindi niya mapipigilan ang paghinga nito, nakita ninyong lahat ang kakilakilabot kahapon, ang makalumang mabangis na hayop na iyon, hindi man lang ito nagpakita ng mukha, umungal lang, ang chi nito ay bomb-ubula sa karagatan ng libu-libong metro sa radius. At ilang daang kaming half-immortals ang naspray hanggang sa mamatay. Phew! Mabigat ang paghinga ng lahat, ito ay masyadong malakas, hindi isang antas ng kapangyarihan sa lahat. Sa ngayon, ang aura ay paunti-unting pumapayat, at ang walang kamatayang cultivation resources ay lumalala at lumalala taon-taon, kasama ang walang kamatayang cultivation resources noon, walang makakalaban sa makalumang hayop na iyon, lalo na sa ngayon. Kung hindi ako tumakbo mabilis kahapon, huwag mong sabihin, kahit na ako iyon, na may hawak na pseudo-immortal na sandata, tiyak na mamamatay ako. Sabi ng pinakamalakas na lalaki ng Fu Clan sa takot. Bawat isa sa kanila ay may pakiramdam na ang katapusan ng mundo ay paparating na. Ang mabangis na hayop na iyon, kailan ito makakawala sa selyo? Ito ay hindi mahuhulaan, kung ito talaga ang batang mabangis na hayop na natatakan sa alamat, kung gayon ang selyo ay matagal nang nakalagay at ngayon lamang nagsisimulang kumalas. Ang ibig sabihin ng selyo ay hindi ito makakawala ng ganoon kabila sa loob ng isang sandali o tatlo. Itong nakatatak na makalumang mabangis na hayop, natatakot ako na mas malakas pa ito ngayon kaysa dati, na minsan lahat ngunit halos naging sanhi ng pagkasira ng buong paglilinang ng sangkatauhan, at ngayon natatakot ako na mas malala pa ito.
Dumating na ang wakas, posible bang ma-extinct na talaga tayong mga tao simula ngayon? Ang 5 dakilang pamilya ng buong 7 dagat ay nagpupulong, at kahit na ang selyadong nilalang ay hindi mauubusan ng ilang sandali, hindi ito magtatagal, hindi hihigit sa 300 taon, kung hindi na. Sa 5 mabibigat na dagat, ang dinastiyang Mo. Sinasabi ni Lance ang bagay na ito kay Talia at sa iba pa. Mukha namang nagulat si Talia at ang iba pa. Sa sandaling iyon, may dumating upang hanapin si Lance. Senior Damon, hiniling ka ng kanyang kamahalan na mahabang emperador na pumunta doon. Mabuti. Agad na dumating si Lance sa pangunahing bulwagan ng palasyo. Tito Maren, ano ang hinahanap mo sa akin? Ibinigay ni Maren kay Lance ang sinaunang aklat at sinabi, tingnan kung ano ang nakatala sa pahinang ito sa itaas. Agad itong kinuha ni Lance. 10-10 milyong taon na ang nakalilipas. Ang Behemoth. Ang buong sangkatauhan ay nasa mortal na panganib. Sa huli, ito ay tinatakan sa tuktok ng Dead Sea ng isang inaasahang immortal na malapit nang umakyat sa kapinsalaan ng kanyang sarili. Mabilis na natapos ni Lance ang pagbabasa nito. Tito Maren, ano itong Behemoth Beast? Ewan ko ba, isa itong sinaunang aklat na matagal nang ipinasa, at sa una ay inakala ko na ito ay tungkol sa ilang mythical stories o folklore na hango sa mga kasinungalingan at Batangas. Gayunpaman, matapos makita ang nangyari sa mga Sea of Death kahapon, may nagbasa ako sa sinaunang aklat at natagpuan ko ito. Tio Maren, sinasabi mo ba na ang nakakatakot na bagay sa ilalim ng dagat kahapon ay ang behemoth na halos sumire sa sangkatauhan, na nakatala sa sinaunang aklat na ito? Ito ay hindi imposible, pagkatapos nito ay nasuri ko ang maraming mga alamat tungkol sa Bimbo Behemoth. Itong Bimbo Behemoth, ang sabi ng mga alamat ay hindi isang species ng ating panahon at espasyo, ito ay isang species ng immortal realm. Ngayon itong selyadong Bimbo Behemoth, mukhang parang hindi pa ito adulto, kung hindi, sapat na ang isang kuko upang sirain ang isang planeta, at ang ating buong daigdig ng mga espiritu, ay mapupunit ng isang kuko. Sobrang exaggerated. Bakit ang mga malalakas na lalaki ng Seven Seas kahapon ay takot na takot, sa mundo nating ito ng mga espiritu, ang mga ordinaryong bagay ay hindi na kayang takutin ang malalakas na lalaki na may hawak na pseudo-immortal na sandata, maliban kung ito ay isang bagay na lumalampas sa ating panahon at espasyo. Kung totoo ito, ang behemoth na ito ay natatakot na ito ay makawala sa selyo. Sa sandaling ito ay lumaya, lahat tayo, lahat ng sangkatauhan, ay matatapos. Sa ating mundo, natatakot ako na ang sangkatauhan ay maubos. At walang gagawa tungkol dito. Sino ang nagmamalasakit? Hindi mo ba narinig, ang buong universo, libu-libong intermediate na mundo tulad ng sa atin, kahit na isa sa mga ito ay lumabas, mula sa taas ng universo, ito ay hindi binibilang sa wala. Pupunta ako. Sige, Lance, hindi pa rin iyan ang inaalala natin, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay magmadali at magsaka. Sana, ang selyed na mabangis na hayop na iyon ay hindi makawala ng ganoon kabilis at tayo ng ilang daang taon pa, kung aakyat tayo sa immortal realm, hindi tayo maaapektuhan nito. Umaasang sabi ni Marian. 1816. Walang sinabi si Lance, kung talagang dumating iyon, ito ay isang bagay para sa buong sangkatauhan, hindi lamang sa kanya. Tito Marian, babalik na ako. Okay, go. Maraming susunod na gagawin si Lance. Isa sa mga unang bagay na dapat gawin ay ang pagpunta sa One Heavy Sea at hanapin si Jingtian, bilang karagdagan, kung may oras, pumunta sa Mortal Realm, kahit na ang pagpasok sa Mortal Realm ay lubhang makakasira sa cultivation ng isang tao, si Lance ay may napakaraming mga espiritong bato, ang pag-ubos ng kaunting paglilinang ay wala. Bagamat wala ng miyembro ng pamilya si Lance sa Mortal Realm, may kahit isang kapatid na naghihintay pa rin sa kanya. Iyon ay si Little Flame, na may mahabang buhay at tiyak na hindi maaaring mamatay. Sa makatuwid, si Lance ay marami pang kailangang gawin. Kung tungkol sa kung ano man ang maalamat na Behemoth the Sea of Death na tinatakan, hindi kay Lance ang mag-alala, at malamang na hindi ito makawala sa selyo sa loob ng ilang daang taon. Pagkatapos ng ilang daang taon, maaaring umakyat na si Lance, at ang mundo ng mga espiritu ay walang kinalaman kay Lance kahit na ang buong mundo ay nawasak. Sa susunod na ilang buwan, naglilinang si Lance, at dahil sa mga table tasks na ininom niya at sa katotohanang mas mabilis niyang naabsorb ang espiritual na enerhiya, nakapasok si Lance sa ikalawang yugto ng Mahayana.
Congratulations to Master Damon for breaking through to the second stage of the Mahayana stage. Master Damon is just different, kahit na hindi na niya pinuhin ang mga spirit stones at lubusang nililinang mag-isa, mas mabilis pa rin siya kaysa sa karaniwang tao. Sabi ni Lucy. Sige, itigil mo na ang pambobola, kailangan ko na rin maghanda. Sabi ni Lance. Master Damon, maghanda ng ano? Sa 5 Seas, malapit nang mabuksan ang Rainbow Bridge. Malapit nang bumukas ang tulay ng bahaghari, 1 taon na ba ang nakalipas mula noong dumating tayo sa 6 Seas? Oo, halos 1 taon na. Napakabilis ng panahon, halos 1 taon na. Sa paglalakbay na ito sa 5 Heavy Seas, hahanapin ko muna si Jingtian, pagkatapos ay pupunta ako sa aking bayan. Si Lucy ay abala sa pagsasabing, Master Damon, dalhin mo ako doon, gusto kong pumunta sa iyong bayan. Ano ang gagawin mo? Tapat kang naglilinang sa Imperial City ng Mo, wala akong isasama, mag-isa akong pupunta. Sabi ni Lance. Itinikom ni Lucy ang kanyang mga labi, gustong pumunta rin. Lucy, hindi ngayon ang oras para maglakbay ka, ang kinabukasan ng iyong kaharian ay nakasalalay sa iyong sariling paglilinang, may oras ka pang mag-aksaya ng oras sa akin. Sige, sabihin mo sa iba para sa akin, handa akong pumunta ka. Pumasok si Talia mula sa pintuan at sinabing, Lance, hindi mo maaaring isama ang iba, ngunit gusto kong sumama sa iyo, gusto kong bumalik sa bahay upang makita ang aking bayan. Sa pilitin akong dinala ng amo ko sa spirit world noon, gusto ko na talagang bumalik sa bahay. Sige. Naunawaan ni Lance ang damdamin ni Talia at nangakong isasama si Talia. Gusto rin talagang sumama ni Sina kay Lance, ngunit tumanggi si Lance dahil wala talagang punto, kaya't maaari rin siyang magtanim ng mabuti. Makalipas ang kalahating buwan, binuksan ang Rainbow Bridge. Sumakay sina Lance at Talia sa Rainbow Bridge at bumalik sa 5 Seas. Si Lance ay talagang nag-aksaya ng maraming oras sa pagsisikap na magmula sa Sea of 5 Heavens noong una. Pagkaraan ng 1 taon, muling bumalik si Lance sa Sea of 5 Heavy Seas, si Lance ay nasa ikalawang yugto na sana ng Mahayana stage, at ang tunay na lakas ng pakikipaglaban ni Lance ay nasa ikapito man lang o maging ang ikawalong yugto ng Mahayana. Wala nang sino man sa 5 Heavy Seas na kalaban ni Lance. Nakarating si Lance sa Blue Fox family of the 5 Seas. Pagkalapag, sinabi ni Lance, 1,000 Extremes, huwag magmadaling pumunta sa Fourfold Sea. Ano pa ba ang kailangan mong gawin? Kailangan ko munang pumatay ng tao. WHO. Ang Blue Fox Immortal na ito ay halos dungisan si Harleen noong 1 taon, ngunit sa kasamaang palad ay wala akong laban sa oras na iyon. Sige, patayin mo na siya. Diretso si Lance sa kuweba ni Blue Fox Immortal. Nang maramdaman ng Blue Fox Immortal ang momentum ni Lance, lumabas siya sa takot at sumamba, Brother Looper, bumalik ka mula sa paglilinang sa 6 Seas. 1 taon na ang nakalipas, kinuha ng Blue Fox Looper si Lance at sa halip ay kontrolado ni Lance, inisip ng lahat na si Lance ay Blue Fox Looper, kaya naman ang Blue Fox Immortal ay nagbibigay-pugay kay Lance sa sandaling ito. Ang Blue Fox Looper ay ang pinakamalakas na tao sa pamilyang Blue Fox. Ngumuso si Lance, hindi ako si Looper. O Kuya Looper, utu-utu ka, hindi ba 1 taon mo lang naagaw itong laman na katawan? Naaalala ko pa, itong katawang laman na inalis mo, mayroon siyang makalangit na lumilipad na espada at ang lihim na pamamaraan ng Shirya. 18 Blades? Tama. Napino mo na ba ang kanyang Shirya 18 Blades ngayong naalis mo na ang kanyang laman na katawan? Tanong ni Blue Fox Immortal. Sinakal ni Lance ang Blue Fox Immortal gamit ang kanyang kamay saglit. Kuya Looper, anong ginagawa mo? Sinabi ni Lance, Blue Fox Immortal, ang pangalan ko ay Lance. 1 taon na ang nakalipas, kinuha ako ng Blue Fox Looper, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang kontrol sa aking katawan, kaya gagamitin ko ang trick at gagayahin ko si Blue Fox Looper. Sige, pwede ka nang mamatay. Hindi, huwag mo akong patayin. Sumigaw si Blue Fox Undead sa biglaang takot. Isang Griffin, hindi man lang kita bibigyan ng pagkakataong humingi ng awa. Pinisil ni Lance ang Blue Fox Immortal hanggang sa mamatay sa isang iglap. Itinapon ni Lance ang bangkay at sinabing, ngayon ay dapat mong palitan ang iyong pangalan ng Blue Fox Immortal. Matapos patayin ang Blue Fox Immortal, tumingin si Lance sa hangin, 1 taon na ang nakalipas, hindi nagawang basagin ni Lance ang shield sa pamilya ng Blue Fox. Biglang tumaas at bumagsak ang kamay ni Lance. Bang! Ang protective shield sa Blue Fox family ay nasira ni Lance sa isang iglap.
Ang buong Blue Fox family ay labis na kinilig. Sige, Lance, huwag ka nang mag-aksaya ng oras dito, umalis na tayo. Tumango si Lance, talagang walang oras na dapat sayangin, 1 taon na lang natin para kumpletuhin ang gusto kong gawin sa paglalakbay na ito kapag nagbukas ang Rainbow Bridge sa susunod na taon. Dumating si Lance sa 4Seas sa pamamagitan ng 5Seas Teleportation Array. Ang 4 na dagat ay hindi nagbago, pareho pa rin ito noong nakaraang taon. Biglang sinabi ni Lance, tama, nakalimutan ko ang isang bagay. Ano ito? Sinabi ni Lance, noong nasa 4Seas ako, ninakaw ko ang lahat ng 7th grade Spirit Stones ng lahat ng pamilya sa 4Seas ng Hayagan at Palihim. Nang maglaon, nanumpa ako na sa hinaharap, ako, si Lance, triple ang babayaran ng mga Spirit Stones sa ika-7 baitang na ninakaw ko sa kanila noong una. Tumawa si Talia, akala ko ito ay isang bagay, ngunit ngayon para sa iyo, pabayaan ang 3 beses, maaari kang kumuha ng 3,000 beses sa ika-7 baitang mga Spirit Stone. Ako, si Lance, ay gagawin ang sinasabi ko. Pagkatapos sabihin iyon, sumigaw si Lance sa kalangitan ng 4Seas, pakiusap, ang pinakamalakas na tao mula sa lahat ng pamilya ng 4Seas, pumunta kaagad sa Sia Clan at kunin ang mga Spirit Stone ng ika-7 baitang, 1 taon na ang nakalipas. Ako, Lance, ninakaw ang iyong mga Spirit Stone sa ika-7 baitang, ngayon ay ibinabalik ko ang mga ito ng 5 beses, mangyaring halika at kunin ang mga ito sa lalong madaling panahon, hindi sila mawawala ng bisa. Sa sandaling ito, malinaw na narinig ito ng buong 4 na dagat, kung sila ay nagtatanim sa ilalim ng lupa o hindi. Pagkatapos magsalita ni Lance, direktang lumipad siya sa Sia Clan. Ang dahilan ng pagdating sa Sia Clan ay dahil si Lance ay nagkataong pupunta sa Sia Clan upang maghanap ng isang tao, si Rosen. 1817. Hindi dahil naalala ni Lance ang maliit na kagandahang ito, ngunit dahil ang maliit na puting dragon na iyon ni Lance ay pinalaki pa rin sa lugar ni Rosen. Lumipad si Lance patungo sa pamilya Sia, si Rosen ay nasa harap na ng pinto, dahil narinig na niya ang boses ni Lance. Medyo nasasabik si Rosen. Lumapag si Lance sa harap ng gate ng pamilya Sia at nakita niya kaagad si Rosen. Nakangiting nakita ni Lance si Rosen, ang batang babae na iyon na kasing edad ni Lance noong panahon ng Flying Cloud Sect, ay isa na ngayong pavilion girl, payat, sobrang pinong mukha, napakaselan kaya parang natulala ang isang tao sa pagtingin dito. Hindi maihahambing nakaakit-akit, maging si Lance, na nakabasa ng hindi mabilang na kababaihan, ay maliwanag din at nabigla sa unang tingin kay Rosen, talagang isang pagbabagong anyo ng babae. Tingnan mo si Senior Damon. Lahat ng malalakas na lalaki ng pamilya Sia ay tumakbo palabas para magbigay galang. Sa mga malalakas na lalaki na ito ng pamilya Sia, ang pinakamalakas ay nasa ika-9 na yugto pa lamang ng exaltation, ngunit syempre, ang pamilya Sia ay mayroon ding ilang mga ninuno, at sa 5Seas, ang mga ninuno na iyon ay umabot na lahat sa combination stage. Sa ngayon, ang merging stage ay napakahina sa mga mata ni Lance. Sinabi ni Lance, hindi na kailangang maging magalang. Senior Damon, mangyaring pumasok sa loob. Bati ng pinuno ng pamilya Sia. Tumingin si Lance kay Rosen, bahagyang ngumiti, at pagkatapos ay pumasok sa pinto. Hindi umimik si Rosen, o hindi niya alam kung ano ang sasabihin, dahil pakiramdam niya ay masyadong malaki ang pagkakaiba kay Lance ngayon, napakalakas ni Lance kaya hindi siya makahinga. Hindi maisip ni Rosen na ang lalaking ito na napakalakas na hindi siya makahinga ay isa lamang mahinang disipulo at isang maliit na bata sa Flying Cloud Sect noon, ngunit ngayon, si Lance ay isa ring taong may malaking lakas. Sa sandaling umupo si Lance sa bulwagan, maraming tao sa labas ng pinto. Senior Damon, ang mga pinuno ng lahat ng pamilya sa 4Seas ay naghihintay sa pintuan. Sinabi ni Lance, papasukin sila at kunin ang kanilang mga espiritong bato. Senior Damon, gusto mo ba talagang magbayad ng 5 beses ng mas malaki? Ito ay isang 7th grade Spirit Stone, ang kahalagahan ng 7th grade Spirit Stones, ito. Ang Panginoon ng pamilya Sia ay nasaktan, sa kanyang mga mata, isang ika-7 napakamahal ng Great Spirit Stone. Ito ay isang pang-7 baitang espiritong bato, ngayon ay mayroon akong higit sa sapat na makakain para sa hapunan. Pagkatapos, maraming Exaltation Stage Immortal Cultivator ang pumasok at unang nagbigay ng respeto kay Lance, pagkatapos, nagsimula silang magsilbi pabalik sa mga Spirit Stone. Sinabi ni Lance, isa-isa kayong umakyat dito at ideklara ang inyong mga pamilya, bawat pamilya kung gaano karaming mga Spirit Stone ang ninakaw ko noong panahong iyon, natatandaan ko pa rin.
Lumapit ang una at nagsabi, Senior Damon, ako ang pinuno ng Moon Clan. Agad na sinabi ni Lance, Moon Clan, nagnakaw ako ng kabuoang 367th grade Spirit Stones mula sa iyo noong una, at ngayon, ibinabalik ko ito ng 5 beses, ibinabalik ko ang kabuoang 1,807th grade Spirit Stones sa iyo. Salamat, salamat. Napaiyak sa tuwa ang may-ari ng Moon Clan, bago niya kinasusuklaman na ninakaw siya sa lahat, ngunit ngayon, kinasusuklaman niya na wala na siyang mga Spirit Stones na nakawin kay Lance. Lance, ako ang master ng pamilya ng Tai Clan. Agad na binawi ni Lance ang 1,780 na mga Spirit Stone ng ikapitong baitang at sinabing, ito ay 5 beses na higit pa para sa iyo. Salamat, Senior Damon, si Senior Damon ay talagang mabuting tao. Senior Damon, ako ang pinuno ng Ming Clan. Binitawan ni Lance ang 2,107th grade Spirit Stones at sinabing, sa kabuuan, ninakaw ko ang 427th grade Spirit Stones mula sa iyo bago at pagkatapos, at ngayon ibinabalik ko ang mga ito sa iyo ng 5 beses. Napaiyak sa tuwa ang ulo ng pamilya Meng, na nakakita ng napakaraming mga Spirit Stones sa ikapitong baitang sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Ang mga nasa likod na hindi pa nakakakuha nito ay nanginginig sa pananabik, hindi nila maintindihan kung paano nagkaroon si Lance ng napakaraming 7th grade Spirit Stones, ito ay masyadong nakakatakot. Katulad nito, isa-isa, mahigit 60 pamilya sa kabuuan ang tumatanggap sa kanila, bawat isa sa kanila ay nasa estado ng kaligayahan. Ilagay. Salamat, Senior Damon. Sige. Hindi mo na ako kailangang pasalamatan, ako ang gustong magpasalamat sa iyo, kahit na 5 beses ang bayad na natanggap mo ngayon, ang araw na iyon ay napakahalaga sa akin. Hinding-hindi makakalimutan ni Lance na ang ikapito ang mga Great Spirit Stone na ninakaw mula sa kanilang pamilya ay umabot ng hanggang 15,000, at ang 15,000 ikapitong baitang mga Spirit Stone na ito ay naging dahilan ng pag-angat ni Lance mula sa ikalawang yugto ng pagdakila hanggang sa pagsasama-sama ng yugto. Lahat, bumalik na kayo. Pagkaalis ng lahat, sinabi ni Lance sa pinuno ng pamilya Sia, sa simula, nagnakaw din ako ng humigit kumulang 357th grade Spirit Stones mula sa iyong pamilya Sia. Ito, ha? Ang ulo ng pamilya Sia ay hinimas ang kanyang mga kamay sa pananabik. Sinabi ni Lance, dahil kaibigan ko si Rosen, kaya, ang kabayaran ko sa iyong Sia family ay natural na naiiba sa kanila. Paano ito, sa iyong Sia family, babayaran kita ng 20 beses ng halaga. Pagkatapos sabihin iyon, nagbuhos si Lance ng 7,000 mga Spirit Stone ng ikapitong baitang sa lupa, at ang buong bulwagan ay napuno ng mga ito. My good boy. Ang ilan sa mga out-of-body stage powerhouses ng pamilya Sia ay namutla sa takot. Itapon mo na. Sabi ni Lance. Salamat, salamat Senior Damon. Natarante ang ilang out-of-body stage ng pamilya Sia at iniwan ito. Sinabi ni Lance, sige, pwede na kayong lumabas, tawagan si Rosen. Itong babaeng ito, nandito ako, hindi siya masyadong masigla. Sinabi ng Sia Family Master, kung interesado si Senior Damon kay Rosen, huwag mag-atubiling kunin siya. Sinabi ni Lance, ang Rosen ay hindi isang bagay. Oo. Ang ilang malalakas na miyembro ng pamilya Sia ay lumabas ng bulwagan at personal na pumunta para tawagan si Rosen. Nakaistilong naglakad si Rosen sa bulwagan, tinitingnan ang paraan ng paglalakad niya, ang kanyang matambok na puwitan ay umiikot-ikot, lubhang kaakit-akit. Magbigay galang kay Senior Damon. Yumuko si Rosen. Sinabi ni Talia, mag-chat kayo. Umalis si Talia at isinara ang pinto. Tumibok ang puso ni Rosen nang makitang sumara ang pinto. Ngumiti si Lance at sinabing, Rosen, bakit ang formal mo? Si Senior Damon ay hindi na katulad ngayon, si Rosen ay hindi nangangahas na maging bastos. Sia. Sinabi ni Lance, sa iyong mga mata, maaaring hindi ako maabot, kasing lakas ng langit at lupa, ngunit alam mo ba na ako ay nasa 6 na dagat, may mga taong mas malakas kaysa sa akin na umaapi sa akin, at hindi ko pa ito turn mag-alala tungkol sa mga selyadong archaic ferocious beasts na sinusubukang ko mawala. Kaya, malakas o hindi, kamag-anak lang ito. Parang kung babalik ka ngayon sa Flying Cloud Sect, luluhod ba ang lahat at sasamba sa iyo? Og. Rosen, hindi na kailangang maging magalang, magkakilala na tayo simula pa nung bata pa tayo, at napanood ko na rin ang paglaki mo. Hindi ko inaasahan na ganoon ka-standard ang hitsura mo ngayon, hehehehe. Tawa ni Lance nakaramdam ng kilabot sa tenga.
Tanong ni Lance, nga pala, Zen, nasaan ang aking maliit na puting dragon? Sebastian, she's out playing, hindi ko alam. Bumalik ako sa pagkakataong ito para kunin ang maliit na puting dragon, sabi ni Lance. Ah! Nagulat si Rosen at may pag-aatubili na sinabi, Senior Damon, nagkaroon ako ng malalim na pagkakaibigan kay White Dragon, tinatrato ko siya na parang kapatid, pwede bang huwag mo siyang ilayo? Sumimangot si Lance at sinabing, bilang kapatid. Ang Little White ay isa ring mas mataas na nilalang, ang kanyang katalinuhan ay hindi mababa sa mga tao, hindi natin siya maaaring ituring bilang isang hayop, siya ay hindi isang hayop. Si Sia, tila natakot na si Lance ay tretuhin ang maliit na puting dragon bilang isang hayop. Huwag kang mag-alala, syempre alam ko ito, hindi banggitin ang maliit na puting dragon, kahit na ito ay isang nilalang na mas mababa kaysa sa isang dragon, Zhao, nakilala ko siya bilang isang kapatid noon. Ang imahe ni Lance ng Little Black ay lumitaw sa ang kanyang isip, kung ang Little Black ay nagtagumpay sa pag-evolve, siya ay magiging isang dragon bago siya maging isang nilalang na kapareho ng antas ng Little White Dragon. 1818. Nga pala, babae ang maliit na puting dragon. Itinama ni Rosen, ito ay isang babae, hindi isang babae, ang mga hayop ay inilarawan lamang bilang mga babae, at sinabi ko lang na hindi ko siya titingnan bilang isang hayop, kaya hindi pa rin ako sigurado, hindi ko nais na kunin siya. Malayo para sa iyo, bukod pa, ang maliit na puting dragon ay orihinal na akin. Talagang naging matapang si Rosen kay Lance para sa Little White Dragon. Ngumiti si Lance, Rosen, hindi ko lang gustong kunin si Little White, gusto pa kitang isama, intindihin mo. Ah! Nagulat si Rosen at naguguluhan na nagtanong, bakit mo ako inaalis? Namula ang mukha ni Rosen. Sinabi ni Lance, huwag kang magkamali, kung ayaw mong sumama sa akin, hindi kita pipilitin, ngunit bago ka umalis, bibigyan kita ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Sinabi ni Lance, gusto mo bang makalusot? Ah, another breakthrough, kaka-break ko lang sa exaltation stage mo dati, 17 years old pa lang ako and I'm already at the exaltation stage, laban na yan sa langit. Ano ba? Ayaw mo nang makipaglaban sa mundo masasabi ko sa iyo na itong pambihirang tagumpay na ito, kaya kitang pailangin sa Mahayana stage. What? Great, great. Tumagilid ang ulo ni Rosen at nahimete siya. Pupunta ako. Hindi nakaimik si Lance, napakasama ng kapasidad ng pag-iisip ni Rosen, nawalan siya ng malay sa pagkabigla nang marinig niyang umakyat siya sa Mahayana stage. Umikot si Lance at tinulungan si Rosen na bumangon mula sa lupa, isang aura ang pumasok sa kanyang katawan, pagkatapos ay nagising si Rosen. Ang isa sa mga kamay ni Lance ay humahaplos sa kanyang baywang, nakaramdam ng banayad na lambot. Ayos ka lang ba? I'm sorry. Ako? Nawalan ako ng malay sa sobrang gulat pagkarinig ko sa Mahayana, hindi ko akalain sa buhay ko na kaya kong mag-cultivate sa ganoong kalakas na level, lalo pat pumailang lang bigla. Siya. Nako, kaya hindi ka na pwedeng manatili dito, dapat sumama ka sa akin para makilala ang mundo, hihimatayin ka sa takot, senyales na hindi mo pa nakikita ang mundo. Sige, tutulungan kitang pinuhin ang mga espiritong bato, tatagal ito ng mga 3 o 4 na araw. Ang tagal naman yan, hindi ba nahihirapan ka? Siya. Sinabi ni Lance, oo, napakaraming trabaho, paano mo ako balak bayaran? Ako. Nagulat si Rosen habang nakatingin kay Lance. Sinadya ni Lance na sinabing pabiro, hindi mo maiisip na bayaran ako, sabihin na nating, ayaw na ayaw ko sa iyo, ang pagtulog sa akin ng isang beses ay itinuturing na kabayaran. Ako. What? Embarrassed. Kung may ibang natulog na kasama mo habang buhay, wala kang pagkakataong iyon. Ako, akala ko mabait ka. Haha, walang kabaitan, sige, payag ka, isang gabi lang. Ako, may fiangka, karapatang ari ako. Sinabi ni Lance, kapag naabot mo na ang yugto ng Mahayana, ang una kong papatayin ay ang iyong mapapangasawa. Hindi na kailangang maging malupit, bawiin mo na lang ang kasal mo. Haha, sige, wala nang pagbibiro sa iyo. Tinanggal ni Lance ang isang pabirong ngiti. Ano, ikaw, hindi ka seryoso? Of course not. I'm just kidding with you, I don't need any payback. Bilasan mo at magsimula ka na. Oh! Nakita ni Rosen na ayaw na ni Lance ang kanyang gantimpala, at biglang, naramdaman niyang may
Kakaiba talaga ang mga tao, naramdaman na lang niya na hindi niya magawa ang isang bagay tulad ng pagtulog sa kanya, ngunit biglang hindi niya ito gusto, at nakaramdam ng kaunting pagkawala sa kanyang puso. Sa sumunod na 4 na araw, tinutulungan ni Lance si Rosen na pinuhin ang kanyang mga spirit stone. Si Rosen ay nagmula sa labas ng katawan na yugto, sa pinagsamang katawan, sa hatian, at sa unang yugto ng Mahayana. Matapos makapasok sa unang yugto ng Mahayana, ang buong pag-uugali ni Rosen ay ganap na naiiba, kung siya ay isang tupa pa rin ang kilos na nakatayo sa karamihan, siya ngayon ay isang Tyrannosaurus Rex na kilos. Sinabi ni Lance, binabati kita, Rosen, ikaw ay naging isang unang yugto ng Mahayana Immortal, kung gaano ka pa kaya ang pag-unlad sa hinaharap ay nasa sarili mong pagkakataon. Kailangan kong linangin ang sarili ko. Salamat, Senior Damon. Si Rosen ay nagbigay ng isang malalim na pagyuko kay Lance. Sige, huwag kang magalang sa akin. Terena, ngayong nakalusot ka na sa unang yugto ng Mahayana, ang unang gagawin mo ay patayin ang iyong kasintahan. Huwag ka nang mag-abala, bawiin mo na lang ang kasal mo. Magayos ka. Kung gayon ay aalis na ako sa kasal. Agad na umalis si Rosen sa kasal, natakot na si Lance ay talagang pumatay ng tao. Dumating si Rosen sa isang tiyak na pamilya sa Forces, dati siyang nakipagtipan sa isang super genius ng pamilyang ito. Siya. So and so? I'm here to withdraw from you today. I'm sorry. I can't marry you. You're a good person, you'll find a better one than me. Ang ganito at gaanong pamilya, na nabigla, nakaramdam ng walang kapantay na kahihiyan, sa mismong lugar kay Siya, huwag mong dayain ang kaawa-awang kabataan, Rosen hintayin mo ako, balang araw ay pagsisisihan kita. Lumayo si Rosen na may pusong humihingi ng tawad, kung talagang magsisisi ba ito o hindi balang araw, who knows. Ang binata na umatras sa kasal, nagngangalit ang kanyang mga ngipin na para ba mayroong walang katapusang espirito ng pakikipaglaban sa loob niya, tumingin sa papaalis na figure ni Rosen, panghihinayang at sakit sa puso sa parehong oras, higit na puot sa parehong oras. Rosen, hintayin mo ako? Ngayon ay ayaw mo sa akin dahil hindi ako karapat-dapat para sa iyo, at sa susunod na araw, gagawin kitang hindi maabot. Naikuyom ng binata na umatras sa kasal ang magkabilang kamao. Sa sandaling ito, may narinig na boses mula sa kanyang likuran, "Save it, slut, akala mo ikaw ang bida at hindi mo kayang umabot ng mataas, hindi ka man lang tinuturing na drag queen, ikaw ay nagretiro ka na sa kasal, at tahimik mo na lang makikita ang hindi maabot na Diyosa na humahatak sa likod mo. Sino ka?" Lumingon ang binata na nakalabas na, hindi niya namalayang may nakatayong lalaki sa likuran niya. Lance. Lance. Si Senior Damon ang nagbabalik ng pang-anim na baitang Spirit Stone ng 5 beses para sa bawat pamilya. Sige, mag-isa ka lang. Si Lance ay huminga at nawala. Napaupo sa lupa ang binatilyo na naatras sa kasal, ang espiritu ng pakikipaglaban na kanina pa niya nawala ng walang bakas. Bumalik si Lance sa pamilya Siya, bago dumating si Rosen. Nag-withdraw na ako. Siya. Oh, pagkatapos ay sumama ka sa akin upang makita ang mundo mula ngayon. Manam. Tumanggo si Rosen. Tinawag ni Lance si Talia, pagkatapos ay umalis sa Forces at dumiretso sa First Sea. Sinabi ni Lance, sa pagkakataong ito, siguraduhing mahanap si Jingtian, buhay man o patay. Sinabi ni Talia, hanggat nag-aalok ka ng sapat na mga bounty, hahanapin ka ng buong One Heavy Sea, at sigurado akong hindi magtatagal para mahanap si Jingtian. Dumating si Lance sa isa sa mga mercenaryong unyon sa One Heavy Sea. Magbigay galang sa 3 senior. Natarante ang ilang tao mula sa mercenaryong unyon at lumuhod, ang momentum ni Lance, Talia, at Rosen ay parang langit na bumagsak, at ang buong mercenaryong unyon ay pawis na pawis. 1819. Sinabi ni Lance, naghahanap ako ng isang tao, at ang unang 10 tao na makakahanap sa kanila ay lahat ay makakatanggap ng 1 hanggang 10 mga Spirit Stone sa ika-6 na baitang. Nagulat ang Mercenary Union, 6th grade Spirit Stones. Hindi pa nila ito nakita sa buong buhay nila. Nagpatuloy si Lance, ang unang tao o pangkat na makakahanap nito ay tatanggap ng 10 mga Spirit Stone sa ika-6 na baitang. Ang pangalawa na makakahanap nito ay makakatanggap ng 9 na mga Spirit Stone sa ika-6 na baitang, at iba pa. Ang ika-10 tao o pangkat na makakahanap nito ay makakatanggap ng ika-6 na bahagi. Grade Spirit Stone, kaya ay publish ang reward na ito. Ang taong namamahala sa Mercenaryong Union ay nanginginig na nagtanong, "Senyor, tama nga ang sinabi mo.
Ito ba ay isang pang-anim na baitang espiritong bato, o isang ikalimang baitang espiritong bato? Tama, ito ay isang pang-anim na baitang espirito bato. Langit. Ang lahat ng mga tao mula sa Mercenaryong Union ay sumipsip ng malamig na hangin, saan ito nanggaling, ang Master of Money ay masyadong bukas palad, handa siyang maglabas ng gantimpala para sa napakamahal na batong pang-anim na baitang. Maaari bang magtanong senior, sino ang hinahanap mo? Gumugol si Lance ng larawan na kamukhang-kamukha ni Lance Jingtian at sinabing, ang lalaking ito ay tinatawag na Jingtian, isang ikasyam na elder ng orihinal na tangklan ng Tianbao City, ngunit pagkatapos ay ang Tianbao City ay pinatay ng Ningklan ng Four Seas, na nagresulta sa hindi kilalang buhay at kamatayan ngayon ni Lance Jingtian. Gayunpaman, sinabi na noong kinatay ang lungsod, hindi namatay si Jingtian, ngunit walang bakas sa kanya. Sige, malinaw na iyon, I publish ito. Oo. Agad namang naglabas ng balita ang Mercenaryong Union. Parang isang atomic bomb ang ibinagsak sa One Heavy Sea Zupay City, at ang mabigat na balitang ito ay sumabog, at ang buong Zupay City ay natigilan. Kaya, ang buong One Heavy Sea, sino mang nakarinig ng balita, ay naghanap ng isang tao. Ang unang 10 natagpuan ay nabigyan ng gantimpala, kaya malaki ang posibilidad na ang lahat ay makasali. Ito ang katalinuhan ni Lance, kung ang unang matagpuan lamang ay may gantimpala, kung gayon ang bilang ng mga taong kalahok ay tiyak na magiging mas kaunti at ang bilis ng paghahanap ay tiyak na bumagal. Nanatili si Lance sa isang inn sa tabi ng Mercenaryong Union at tahimik na naghintay ng balita. Pinagmamasdan ni Lance ang buong lungsod upang hanapin si Jingtian para sa kanya, at hindi niya maiwasang mapangiti, anumang oras, pera ang pinakamagandang gawin. Pagkaraan ng 3 araw, sa isang maliit na bayan sa One Heavy Sea. Ang isang mukhang haggard na si Jingtian ay nagtatanim sa isang sira na bahay sa bayan. Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan sa labas. Lumabas na ang isang grupo ng itim na armored strongmen, ang pinakamalakas sa kanila ay umabot na sa ika-7 yugto ng Kamusmusen, at ang pinakamahina ay umabot na sa ika-8 yugto ng pagpapagaling ng espiritu. Nang makita ang isang grupo ng napakalakas na grupo na dumarating, lahat ng tao sa bayan ay umatras sa gilid ng kalsada upang makaalis sa takot. Ang itim na armored strongman ng ika-7 yugto ng Yuanying stage ay naglabas ng larawan at tinanong ang mga residente ng bayan, nakita niyo na ba ang taong ito? Ah! Malinaw, nakita ito ng mga residente ng bayan sa gilid ng kalsada. Say, nakita mo na ba ang lalaking ito? Dumagundong ang isang grupo ng malalakas na lalaking nakasuot ng itim sa likod. Sa sandaling ito, tumingin si Jingtian sa bintana at nakitang tila siya ang taong nasa larawan. Tapos na. Nahihilo ang ulo ni Lance Jingtian at laking gulat niya na hinahanap siya nito. In there. Itinuro ng isang residente ang sirang bahay sa tabi nito at sinabing. Alam ni Lance Jingtian na hindi siya makakatakas, kaya't hindi niya ginawa, at ngumiti ng kaawa-awa sa loob, napakamakalangit na kamatayan, makalangit na kamatayan. Inakala ni Lance Jingtian na ang kanyang mga kaaway ang nakahanap sa kanya, pagkatapos ng nakaraang pagpatay sa Tianbao City, siya ay tumakas sa ibang bansa. Hindi sinasadyang nasaktan nito ang isang nangungunang 10 ranggo na immortal na pamilya sa One Heavy Sea. Ang nangungunang 10 ranggo na immortal na pamilya ng paglilinang ay tinawag na Qing Clan, at ang punong tanggapan ng pamilya ay nasa Pearl City. Nang ang isang direktang inapo ng Qing Clan ay sinusubukang dungisan ang isang batang babae mula sa isang mabuting pamilya sa sikat ng araw, si Jingtian ay napabuntong hininga at umakyat upang hikayatin ang Qing Clan na gawin iyon. Sa lugar na iyon, ilang mga powerhouse ng spiritual cooperation stage ang sumugod mula sa magkabilang gilid ng kalye at itinulak si Jingtian pababa sa lupa. Pa! Si Jingtian ay sinambal ng higit sa 100 beses ng anak ng Qing Clan na iyon, hinampas ng kanyang sapatos, si Jingtian ay walang paraan upang labanan, at ligaw na binugbog sa kalye. Pagkatapos ng pambubugbog, inutusan ng batang Qing Clan na iyon na itali si Jingtian, at pagkatapos, sa harap ni Lance Jingtian, dinungisan niya ang mabuting babae mula sa mabuting pamilya ngayon. Pagkatapos ng karumihan, sinabi rin ng Qing Clan kay Jingtian, ginawa ko siya sa harap mo, ano ang lakas ng loob mong gawin, nang hindi tinitingnan ang iyong sariling pagkakakilanlan, ngunit naglakas loob din na lumabas upang pigilan ang mabubuting gawa ni Lolo, hindi natatakot na sabihin sa iyo, si Lolo ay, na tinatawag na Jian Qing, ay direktang inapo ng Pearl City Qing Clan. Alam mo ba kung gaano kalakas ang Qing Clan ko?
Ang buong One Heavy Sea, ng lahat ng immortal na pamilya, ay nireranggo sa nangungunang 10. Kinailangan ni Lance Jingtian na humingi ng tawad na nagsasabi na siya ay isang saglit na subo. Gayunpaman, ang lalaking iyon, si Jianqing, ay hindi pa rin binibitawan si Jingtian, at inutusan ang kanyang mga tauhan na hamukay ng isang piraso ng laman mula sa asno ni Lance Jingtian, at pagkatapos ay pinalabas ang isang aso, upang mapanood ni Lance Jingtian. Ang kanyang laman ay kinakain ng aso gamit ang kanyang sariling mga mata. Tahimik lamang na nakakagat ni Lance Jingtian ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos nito, sinabi ni Jianqing kay Jingtian, "Binibigyan kita ng kalahating buwan para makatakas, pagkatapos ng kalahating buwan, sisimulan kitang habulin, at kung mahuli kita, puputulan ko ang iyong laman at hahayaan pinapanood mo ang aso na kumakain nito gamit ang iyong sariling mamata." Kaya naman, tumakas si Jingtian, at itong kalahating buwan ay nakatakas sa malayo. At pagkatapos ng kalahating buwan, ang Jianqing na iyon, kasama ang isang grupo ng kanyang mga tauhan, ay nagsimulang humabol, na para bang tinatrato niya si Jingtian bilang isang biktima. Pagkatapos ng isang buwang paghabol, nahuli si Jingtian. Si Jingtian ay idiniin muli sa lupa. Natawa si Jianqing at sinabing, "Hinagis kita makalipas ang isang buwan, napakawalang kwenta mo, isang tao, putulin mo ang iyong laman at ilabas ang aso." Kaya si Jingtian ay muling naghiwa ng isang piraso ng karne at pinanood ang aso na kinakain ito ng kanyang sariling mga mata. Pagkatapos nitong kainin, pinakawalan muli ni Jianqing si Jingtian at sinabing, "Sa kalahating buwan, hahabulin kita sa pangalawang pagkakataon, at kung mahuli kita, puputulan ko muli ang iyong laman at ipapakain ito sa aso. Mas mabuting magtago at hindi ko hahayaang mahanap ka ng madali, kung hindi, magiging hindi ka panipaniwala." Tumakas si Jingtian, tumakas sa isang malalim na kagubatan sa bundok. Bilang resulta, pagkaraan ng 1 pang 2 buwan, muling nahuli si Jingtian. "Hahaha, matandang multo, nahanap na naman kita, pero this time medyo may improvement na, pero inabot ako ng 2 buwan para manghuli sayo. May tao, putulin yung naglaman mo at aipakin mo sa mga aso." Kahit anong pakiusap ni Lance Jingtian, inutusan pa rin ni Jianqing ang isang tao na putulin ang laman ni Lance Jingtian at aipakin ito sa mga aso. Ang katawan ni Lance Jingtian ay hiwa na ng mga lubak. Pagkatapos ay pinakawalan ni Morinjian si Jingtian, binigyan si Jingtian ng kalahating buwan para makatakas. Ito ay ganito, pabalik-balik, bitawan at hulihin, hulihin at putulin, putulin at bitawan, at iba pa ng 5 o 6 na beses. Kalahating buwan na ang nakalipas, tumakas si Jingtian sa bayang ito, nakakaunti ang populasyon. Si Jingtian ay pagod sa pisikal at mental, umaasa lang siya na sa pagkakataong ito, hindi na siya mahuhuli muli, o, sumuko na si Morinjian. Gayunpaman, hindi kailanman inaasahan na isang grupo ng malalakas na itim na nakabaluti na lalaki ang lalabas, na tila mas malakas kaysa sa grupo ni Morinjian. 1820. Si Jingtian ay nagpakawala ng isang malungkot na tawa, ang laman sa kanyang katawan ay putol-putol, kahit na ang kanyang kalooban na mabuhay ay nawala, at hindi pa rin niya siya binibitawan. Anong klaseng kasalanan ang ginawa niya, panandaliang pagmamataas lang para hikayatin ang isang manggagahasa, kailangan mo ba siyang pretuhin ng ganito? Ang pumatay o putulin ng sinumang tao, ngunit hindi pumatay, year-okan ang kanyang dignidad ng paulit-ulit. Sinabi ni Lance Jingtian sa loob-loob, "Honor, natatakot akong hindi nakita muling makita, ayoko nang makaranas ng ganitong uri ng insulto, kahit na si Mantis ay isang kariton, sa pagkakataong ito, ako, bubunutin ko ang aking espada at lalabanan sila hanggang kamatayan. At Lance, sana maaligan mo ang aking anak, pakiusap." Binuksan ni Lance Jingtian ang pinto at lumabas. Ang isang grupo ng mga black-armored strongmen sa labas ay tuwang-tuwa nang makita nila si Jingtian, na parang nakakita sila ng isang pang-6 na baitang spirit stone. Malamig na ngumuso si Jingtian, "Para pumatay o pumutol, gawin ang gusto mo." Sumigaw ang malakas na lalaking iyon sa 7 yugto ng Yuanying, "Lumuhad ka at magbigay galang sa nakatatanda." Wow! Agad na lumuhad kay Jingtian ang isang grupo ng black-armored strongmen. Kahit na ang pinakamalakas na tao sa 7 yugto ng Yuanying stage ay lumuhad upang magbigay pugay kay Jingtian. Natigilan si Jingtian doon at pinunasan ang kanyang mga mata, iniisip kung nananaginip siya, paulit-ulit siyang pinahirapan ng Jianqing na iyon at nasa bingit ng pagkabaliw. "Anong ginagawa niyo?" Ang pinakamalakas na tao sa 7 yugto ng Yuanying stage ay nagsabi, "Ikaw ay si Elder Jingtian Tang."
Elder Daemon. Nag-alinlangan si Jing Tian kung tama ba ang narinig niya, isang elder ng pamilya na matagal ng Nolipol, ang hamak na hindi na hamak, ay tinatawag ngayon bilang Elder Daemon, na parang kahanga-hanga ang pamilyang Tang na iyon. Sa unang lugar. What for? Kill or cut? Whatever? But don't try to cut my flesh again, this time, ipaglalaban na kita. Elder Daemon, ano ang sinasabi mo? Anong pagputol? Sabihin mo kay Jianqing na itigil na ang pakikipaglaro sa akin. Elder Daemon, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, ngunit gusto kong hilingin sa iyo na bumalik ka sa akin ngayon. Bumalik ka. Si Jianqing ang nag-utos sa iyo na pumunta at hulihin ako, sa pagkakataong ito ay tumagal ng 3 buwan para mahanap ako, natatakot akong gumugol siya ng maraming pagsisikap upang magpadala ng napakalakas na koponan. Sinabi ng taong iyon sa ikapitong yugto ng Yuanying, Elder Daemon, hinanap ka namin sa utos ng isang senior, ang senior na iyon ay nag-aalok ng napakalaking bounty ng Spirit Stones, sinumang makatagpo sa iyo sa top 10 ay magkakaroon ng bounty ng Spirit Stone. Hahaha, para mahanap ako, naglagay ka talaga ng dugo mo. Ngumisi si Jing Tian, hindi niya ito mahanap sa sarili niya, pero gumamit talaga siya ng malaking reward para mahanap ito. Nag-uusap ang grupo ng Black Armored Strongmen. Anong nangyayari? Ang senior na nagbigay ng bounty, kaibigan ba siya o kalaban ni Lance Jing Tian? Hindi ko alam akala ko kamag-anak ni Lance Jing Tian ang senior na iyon, pero, kung titignan ang ekspresyon ni Lance Jing Tian ngayon, parang hindi siya kamag-anak kaaway niya kalaban yan, bakit Elder Daemon pa ang tawag natin sa kanya, itali mo na lang siya Huwag na, bago natin malaman ngayon, mas mabuting paglangkuran mo siya ng mabuti, kung sakaling kamag-anak siya ng senior na iyon at bastos tayo kay Jing Tian, hindi lang tayo makakakuha ng reward money, mapapatay din tayo. 2. Nakiusap ang lalaking iyon sa ikapitong yugto ng Yuanying, Elder Daemon, bumalik ka na lang sa Pearl City kasama namin, ayaw talaga naming gumamit ng pamimilit, pakiusap. Ngumuso si Jing Tian, ibalik mo ako sa Qing clan para maputol ni Jianqing muli ang aking laman, tama, sa kasamaang palad, mas gugustuhin kong mamatay kaysa sumunod. Teka, ano ang ibig mong sabihin sa Qing clan? Hindi ba kayo nasa ilalim ng bounty order mula sa Qing clan Jianqing? Lance. Elder, nagkakamali ka? Ang Qing clan ay wala, at bukod pa, ang Qing clan ay hindi makakagawa ng ganoon kalaking bounty. Hindi namin alam kung sino ang senior na nag-alok sa amin ng reward, ngunit narinig namin na ang senior who offer us the reward is at least a strongman of the merging stage, or even the separation stage, and he is also very handsome. By the way, narinig ko rin na minsang pumunta ang senior na iyon sa Heavenly Jewel City para hanapin ka, but unfortunately hindi ka niya nahanap, I guess that senior is not your enemy. Si Lance ba? Nagulat si Jing Tian. Elder Daemon, malalaman mo kung babalik ka sa amin. Okay, babalik ako sa iyo. Si Jing Tian ay may mga inaasahan sa loob ng kanyang puso, umaasa na si Lance talaga iyon, ngunit medyo malabong isipin na si Lance ay napakalakas sa isang kisap mata. Kahit man lang ang stage ng pagsasama, o kahit ang stage ng distraction. Kaya lang, umalis si Jing Tian kasama ang Black Armor Mercenaries. Humigit kumulang 10 araw na naghintay si Lance sa Pearl City, dumating ang pinuno ng Mercenaryong Union upang magulat, Senior, bumalik na ang unang mercenaryong grupo, may dala silang kasama, mukhang ito ang taong hinahanap mo, tanging, marami na namang pagkakaiba, gusto mo bang i-verify? Dalhin mo sila dito. Hindi nagtagal, dumating ang isang grupo ng mga immortal na magsasaka na nakabaluti ng itim na may kasamang isang medyo may edad na mukhang payat na lalaki. Pagpasok pa lang nila, tuwang-tuwa na sumigaw ang payat na lalaki, Lance. Fifth uncle, ikaw talaga. Nagulat si Lance, ibang-iba si Jing Tian sa kanyang impresyon, higit sa lahat dahil sa kanyang mental na pananaw at payat na katawan. Lance, sa wakas ay nakilala na rin kita. Hindi napigilan ni Lance Jing Tian ang humikbi, na parang napakahirap na makita si Lance. Naroon din sina Talia at Rosen, at naramdaman ni Talia na malamang na nagdusa si Jing Tian. Sinabi ni Lance sa Mercenaryong Union, nahanap na sila ng mga tao, kaya mabibigyan mo sila ng 10 mga bounty ng Spirit Stone sa ika-6 na baitang. Salamat, Senior. Isang grupo ng mga itim na nakabaluti na mersenaryo ang abala sa pasasalamat. Kinawayan ni Lance ang kanyang kamay at pinalabas ang lahat. Fifth uncle,
Saan ka tumakbo? Pumunta ako sa Tianbao City para hanapin ka at hindi kita nakita. Woo! Bangulong si Jing Tian, may sakit na mahirap ipaliwanag. Fifth uncle? Tell me, where have you been? Bakit parang miserable ka? Ang mga mersenaryo ba ang nangabuso sa iyo? Hindi, mabait sila sa akin. Iyon ay. Tumingin si Jing Tian kina Talia at Rosen, na parang gusto niyang umiwas sila. Si Talia ay abala sa pagsasabing, kayong mga tiyuhin at mga pamangkin ay muling nagkita, kayong mga mag-uusap, maglakad-lakad tayo sa labas. Umalis si Talia kasama si Rosen. Fifth uncle, pwede na tayong mag-usap. Agad na hinubad ni Lance Jingtian ang kanyang damit. Ah! Nagulat si Lance, ang buong katawan ni Lance Jingtian ay hinukay sa mga lubak, lalo na ang kanyang puwitan, na halos walang laman. Anong nangyayari? Sigaw ni Lance. Isinuot ni Lance Jingtian ang kanyang damit at sinabi kay Lance ang eksaktong nangyari. Phew! Matapos marinig ito, huminga ng malalim si Lance, puno ng galit na tila imposibleng palabasin. Hindi inaasahan ni Lance na si Harleen na kanyang ama, sa paulit-ulit na pagkakataon, ay nabuhay ng ganoong miserableng buhay, pagiging pinalayas na parang biktima, hinuli at hinukay at pinakain sa mga aso, pati na rin ang panunood ng mga aso na kinakain ito sa kanyang mukha. Nagtanong si Lance sa malalim na boses, ikalimang uncle, sigurado ka bang ito ang Pearl City Qing clan? Na si Jianqing mismo ang personal na oo, ang kanyang pamilya ay isa sa nangungunang 10 ranggo na pamilya sa buong One Heavy Sea. Isang mabagsik na kulay ang sumilay sa mga mata ni Lance, na hindi maaalis kahit na pinugutan ng ulo ang Qing clan. Look at what they doing, keep on.